Kasi po ang kalagayan po ng mga tao dito sa taniman, ang pamilya po dito ay talagang mahirap. Dahil ang mga tao rito ay hindi permanente ang trabaho. Ang karamihan po dito ay construction worker at nangangalakal lamang. Ngayon, yung mga tatay nahihirapan lalo na sa trabaho dahil yung mga trabaho nila ay hindi permanente. At ang income nila dito sa araw-araw, kung minsan 300, 250 a day lang. Tapos hindi pa kumpleto yun sa isang linggo. Kung minsan makapasok lang sila 3 araw, 2 araw, kung minsan talaga ay wala. Kaya ang mga tao rito nahihirapan sa pagpapasok ng mga anak nila na ang iba rito ay maabot na ng 11, 10 or 9, hindi pa na grade 1. Kaya ito, napagkaisahan namin na tumayo ng kahit na maliit lang na kinder school para lang na malutasan yung problema ng mga magulang na makapasok naman yung mga anak nila sa abot na makaya nila na makapagpaaral ng mga kabataan. Pero yung school namin ngayon na itinayo, ito lahat ay donation lahat ang mga materialis dito, lalo na sa kahoy at saka sa yero. At ang problema pa rin, kahit na itayo na, hindi pa rin kumpleto dahil kulang, kailangan pa rin kami ng suporta kung sino man ang makakatulong. At ang pangailangan sa loob ng eskwelahan ay yung silya, misa, blackboard, mga textbooks na wala talaga, zero talaga, at saka yung mga picture na kailangan ng mga bata kung paano nila ma-recognize yung mga animals, yung mga part of the body ng tao, para sa sarili ng mga bata, malalaman din nila at alam nila kung ano ang mga kasarian nila at ano ang mga parte ng katawan nila, kung ano ang pangalan. Kasi karamihan ng mga bata hindi pa nila alam yung anong pangalan ng parte ng katawan nila eh. Kaya yun ang ano namin, dahil sa ngayon itong samahan ng kababaihan ngayon dito sa amin sa taniman ay walang-wala talaga. Ito ay ambag-ambag lamang para maitayo yung school.